Before I proceed, I would like to thank God for all the blessings na binigay sa ating buhay. Amen? Of course, patingin ko yung mga lahat ng mga dito ngayon. Unahin natin ang ating partner in crime. Partner in crime tawag dito sa ating senator. Ang ating former Senator Joey Lina. Sir, gandang hapon po. Of course, lahat ng mga past national president of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, di ko na isa-isahin kasi nandyan sila lahat. Mga kuya, magandang hapon po. Lahat ng mga governors na nandito, our RGF Chairman, our Secretary General, our Tourism Chairman, of course, ang ating Chairman of this program, yung IF1KD, ang ating Kuya Lim, sabi nga niya, accepted siya sa program na to. Sa lahat ng mga media na nandito ngayon, Ate Doc, magandang hapon, Ate Den, Ate Mimi, Ate Kelly, Doc, magandang hapon po sa inyo lahat. Kuya, magandang hapon. Maraming salamat sa pag-attend nyo dito sa ating very important project ng ating Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Actually, nung pong ako'y tumatakbo bilang National President, ito po yung isang pangarap ko na sana isang araw magkaroon tayo ng isang magandang proyekto. At dahil sa laki ng ating organisasyon, sabi ko ito yung organisasyon na po pwedeng gagawin yan. Yung pagtulong sa bansa natin. Alam ko na ako kasi galing kasi ako sa mahirap na buhay. Na-experience a lot. Sabi ko, kung magkakaroon ako ng pagkakataon na tulungan ito mga nasa lahi-lahian, gagawin natin. At salamat sa Panginoon Diyos, nakilala ko ang ating idol, ang ating Honorable Joey Lina. Matagal na yan. Even sa mga governors natin, sabi ko pag ako nanalo, ang gusto ko, ang project natin is adoptions of barangays. Why? Kasi po, nakikita natin, kaya natin kaya natin gumawa ng adoptions of barangays. Sabi ko nga, tayo with our number, we are saying that we are about 1 million members of our organization. Now, ang ginagawa po natin, di po ba, namimigay tayo ng 5 kilong bigas, noodles, di po ba? That is only a band-aid solution. Bakit hindi tayo gumawa ng isang project, ng isang proyekto na magkakaroon o magiging yung continuous project? Ang challenge sa akin dyan, kuya, mahirap yan kasi that is continuous and sustainable project. But of course, hindi nag-end doon. And one of, during the time na ako pa yung ANBP, nag-invite ang ating Senator Kuya Joey Lina ng convention with all the NGOs. Lahat ng NGOs nandun. At isa tayo, mga Agila, na sumama doon. Nung present ko niya yan, itong first 1,000 days collation program for the children. Sabi ko, ito na lang yon, magiging flagship project ng Agila. Hanggang sa, inano ko pa yan, pinag-aralan pa natin mabuti yan, kaya pa natin yan. Then, nag-usap kami ng ating Kuya Senator, sabi niya, Kuya, mag-collab na lang tayo. Usap tayo. Until such time, in-invite niya ulit ako, Kuya, pwede ba tayo mag-usap ulit? Pag-usapan natin. Because your number as the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, sabi niya, marami kayo and we can do the project. Kaya natin yan. Kaya I encourage all the governors, even our PNAPTE, in-introduce ko sa kanila ang ating yung first 1,000 days at nagustuhan nila. That's why, nung tumatakbo ako as the National President last year,
Sabi ko, one of my project is the first 1,000 days collation program for the children. That is our flagship project. Ang challenge sa akin yan, kuya, mahirap po yan. Kasi, again, that is a sustainable and continuous project. Lagi ko lang rason, mayaman ang aking funder. God will provide. Sabi ko, ang Panginoong Diyos ay napakayaman yan. Kaya, kaya natin gawin yan. Kaya po inumpisahan natin yan. Nagkaroon tayo ng memorandum of agreement para dito sa proyektong ito. Why? Ano po ba problema ng bansa natin ngayon? Tingnan po natin. Kailangan, we need to turn 360 degrees sa surroundings natin. Tama yung sinasabi ng ating Kuya Senator. Noon pa sinasabi sa akin na, Kuya, ang problema natin ay edukasyon. Malnutrition. Ano, paano kaya natin gagawin? How? Di po ba? Kaya, nung kinausap ko ang ating mga officers and members ng the Fraternal Order of Eagles Pilipinas Incorporated, sabi ko, kaya ba natin gawin yan? Tulungan natin ang ating gobyerno sa programang First 1,000 Days Collation Program for the Children, and always they say yes. Kaya palakpakan naman po natin ang mga PFOs. Tandaan niyo po mga kuya at ate, ang bansa natin, maraming problema. Kaya nga minsan sinasabi ko, why? There's a few people doesn't want to learn the Filipino people. Bakit po kaya? May mga tao nang ayaw nilang matuto ang Pilipino. As much as possible, gusto nila lagi walang alam ang Pilipino. Kasi pag itong Pilipino na to natuto, malamang alam na po natin ang mangyayari. That's why, sabi ko nga, kailan at sino ang pupwedeng tutulong sa mga kababayan natin at sa bayan natin Pilipinas sa panahon ngayon. Sino? Tandaan niyo po mga kuya at ate, ang kinakaharap nating problema sa bansa natin. Sabi ko nga, I always say this, pag nag-i-speech ako, lahat ng mga chartering and induction namin, ang Agila, with our number, we will be the example of all Filipino people. Dito magsisimula sa atin, the Fraternal Order of Eagles, yung tamang disiplina. We will be the example to all Filipino people. Yan po ang gusto natin, mga kuya at ate. And I remember my young days. Ang sabi ng ating Pangulong Marcos doon, ang sabi niya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. But this time, ang Agila ang pag-asa ng bayan. Tandaan po natin, again, sino at kailan gagawin yan? May programa ang ating gobyerno ngayon. Anong tinatawag na? Bago Pilipinas. Mga kuya at ate, sundan lang po natin yan. Alam niyo, sa totoo lang, napakarami magagandang batas dito sa Pilipinas. Tamang implementasyon lang. Just like this, the RA 1148. Kung ma-implement lang po ng tama yan, wala pong magiging malnourished na Pilipino. Tandaan po natin, mga kuya at ate, again, wala nang pupwedeng tutulong sa bansa at sa mga kapwa nating Pilipino. Tayo na po, mga Agila. Again, tayo magiging ehemplo. Tayo magsisimula ng kabutihan dito sa bansang Pilipinas. That's why my slogan is, you are the one. You means unity. Magkaisa tayo. Respect. Of course, dapat magrespetuhan tayo bawat isa. And discipline. We must discipline ourselves. Nagsisimula ang disiplina sa ating sarili.
para po maisa patupad natin ang ating mission, ang ating goal na humanitarian services through our guiding principle, service through strong brotherhood. Ako nagpapasalamat sa lahat ng mga officers and members ng ating organization. With your support, mga kuya at ate, again, we can do something in our country. Makipag-collaborate lang tayo sa lahat. And I'm appealing to all the NGOs, to all the government agency na tulungan tayo sa ating proyekto. Actually, during the time na nasa ibang bansa tayo, na nag-iindak tayo sa mga kuya at ate natin doon, sabi ko, you are lucky because maganda yung kinatatayuan nyo. But remember, mga kuya at ate ko, yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, sabi ko sa kanila, intindihin nyo rin. Kaya alam ko lahat tayo dito ngayon, mahal natin ang mga pamilya natin, mahal natin ang mga kapwa nating Pilipino, mahal natin ang ating bansa. Kaya again, hinihiling ko, magkaisa tayo, magrespetuhan tayo. We need the discipline for one mission, for one eagle. Para ang laban na to ay para sa tao, para sa bayan, para sa Diyos, and most especially to all the officers and members of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Maraming salamat po, at alam ko, marami po magsasalita. And Ate Kat, thank you so much for your time. Lahat po, oras ninyo, maraming salamat. And suportahan po natin ang ating project, First 1,000. This will be our flagship project at sina-challenge na naman ako ng ating senador. Sabi niya sa akin, adoption of barangays. Actually, that is my first project supposedly na gagawin ko. But, of course, unahin muna natin yung first 1,000 guys collation program. Thank you so much. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat.